Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang diwa ng pagiging Muslim ng tao na dito ay marapat na siya ay aabutan ng kamatayan ay ang pamumuhay sa pagsasakatuparan ng la ilaha illallah, nang walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sila pinag-utusan liban na lamang na upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na mga mukhlisin sa kanyang relihiyon. Mukhlisin, nang ibig sabihin, sila ay kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at hindi sila kumikilala sa iba pang Diyos na sinasamba ng mga tao, ginagalang o kaya ay kanilang binibigyan o pinagtutuunan ng ano pa mang uri ng pagsamba. Nitong nakaraang mga araw, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay na-beatify ang isang di umano'y blessed na tao na tinuturing nila na kauna-unahan daw na magiging santo, wal'iyadu billah, na kabilang sa mga millennial. Ibig sabihin, kauna-unahang magiging santo na kabilang sa mga tao na nabuhay sa makabagong panahon. At ang santo na ito, na hindi natin babanggitin na ang kanyang pangalan dahil walang saysay ang paniniwala nila sa kanya, ang tao na ito na kanilang na beatify, ay ibig sabihin, nandoon na siya sa antas, na mula rito ay maaari na siyang maging santo kapag siya ay na-canonize na ng simbahang Katoliko. Pero ngayon pa lamang sa posisyon niya na siya ay na-beatify, siya ay maaari ng pagdasalan, siya ay maaari ng hingan ng mga pangangailangan ng mga tao, at ang simbahang Katoliko ay nag-authorize na ng mga rebulto na gagawin sa kanyang wangis sa pamagitan ng pagbebendisyon sa isang rebulto na kumakatawan sa di umano banal na tao na ito. Kung titingnan natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katawa-tawa na ang simbahang Katoliko ay magtatalaga ng patron saint o patron ng internet o patron ng paggamit ng computer, dahil ito ay isang bagay na kakatwa, dahil nalalaman natin ng kabanalan, ito ay katangian na kahanga-hanga, subalit hindi ito katangian na nagbibigay ng dahilan upang ang tao ay umabot sa antas na siya ay magiging katulad na ng Diyos na sa Kanya tayo hihiling ng ating mga pangangailangan o kaya sa Kanya tayo tutulong. Na nakakalungkot din, sa kabila ng paglaganap ng mensahe ng Islam sa buong mundo, ng mensahe ng relihiyon na ito ay nakarating na sa iba't ibang mga lugar, ay mayroon pa ring mga tao, at ang marami sa kanila edukado, mayroon pa ring mga tao na higit nilang pinahalagahan ng kanilang mga pagnanasa kaysa sa pagtupad sa dakilang layunin kung bakit tayo nilikha. Ang layunin kung bakit tayo nilikha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi niya nilikha ang mga engkanto at mga tao liban na lamang na upang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang pagsamba na ito, hindi ito nangangahulugan na ang tao ay sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at maaari na siyang sumamba rin sa iba. Ito ay pagsamba para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Nang sinabi niya na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay binibigyan ng kahulugan ng mga scholar na ang liya'budun na tinutukoy dito upang sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nangangahulugan otomatiko na liyuwahidu. Ang tukuyin natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal sa kanyang mga karapatan na siya lamang ang ating sasambahin, at sa kanyang mga katangian at kapangyarihan nakikilalanin natin na wala siyang
katambal o katumbas sa alinman sa mga ito. Na nakakatawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung bakit makakaisip ang tao na magkaroon ng iba't ibang mga santo para sa iba't ibang mga bagay. Na kung ikaw halimbawa ay merong isang partikular na problema, magdadasal ka sa santo na ito. Kapag meron kang nawalang bagay, magdadasal ka sa santo na ito. Kapag ikaw ay namumroblema, magdadasal ka sa santo na ito. Kapag ikaw ay nasa peligro sa iyong paglalakbay, halimbawa nakasakay ka sa barko, magdadasal ka sa isa pang santo na ito. Na nakakatawa, na nakakalungkot, na kung tatanungin ninyo sila, bakit ninyo sinasamba ang mga santo na ito na tao lamang at hindi sila mga Diyos? Sinasabi nila ang naging katwiran na ng mga tao mula nung una pang panahon, ma na'buduhum illa ayyuqarribuna ilallahi zulfa. Na hindi raw nila sinasamba ang mga rebulto na ito, ang mga santo na ito, ang mga anghel na ito, na hindi raw nila sinasamba ang mga propeta, si Jesus at si Maria kasama na, liban na lamang na upang sila ay ilapit ng mga ito, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga doktrina na walang saysay, batil, dahil nalalaman natin bilang mga Muslim na ang mga ito ay hindi kailangan na gawin ng tao dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakaririnig at nakababatid, nakaalam sa lahat ng bagay, kaya hindi natin kailangan pa ng tagapamagitan na sa pamagitan nito ay darating kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin o ang ating mga hinihiling. Kahit ang ating mga puso ay nababasa ni Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa makapagsambit ng kahit isang salita ang ating mga dila upang manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang mga pinagnanasaan ng ating mga puso. Kaya nga ang Muslim ay pinapayuhan na siya ay palaging magnasa o maghangad ng kung ano man ang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ng kanyang mga bagay na iniisip, ginagawa at sinasabi ay para na rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang pagkakaroon ng mga santo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay isang malinaw na patunay na ang relihiyon na ito na naniniwala sa ganitong mga katuruan ay mali at hindi dapat nasundin ng mga tao. At bilang mga Muslim, tayo ay mayroong obligasyon na ipabatid sa mga tao na ang ganitong mga doktrina ay mali at hindi ito kailanman isang doktrina na pinanghawakan ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi o nagturo sa atin na sambahin natin siya. Walang sino mang propeta ang nagturo o nagsabi sa atin na tayo ay magtaguyod ng mga rebulto bilang pag-aalaala sa mga tao na mabubuti na namuhay noong unang panahon upang sila ay dakilain. At walang propeta ang nag-utos sa atin na manalangin tayo sa kanila bilang mga tagapamagitan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang nakikita pa nga natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagkaka-beatify sa banal na tao na ito di umano ng simbahang Katoliko, nasasaksihan natin sa harap ng ating mga sariling mga mata ang kasaysayan ng shirk o ang kasaysayan ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na naiulat sa mga hadith na di umano pagkatapos ni Adam alayhis salam ay 10 henerasyon ang namuhay pagkatapos ni Adan, na sila ay pawang mga sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pero pagkalipas ng 10 henerasyon na ito, ay dumating ang henerasyon na sila ay nasadlak sa malaking tukso ng pagmamalabis sa pagpapahalaga sa mga nakalipas na mga mabubuting tao. At ito ang ginawa ni Satanas na pinto upang sila ay maitulak sa pagsamba sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nga sinasabi ng mga scholar, si Satanas, siya ay matiisin at mas matiisin pa siya kaysa sinumang matiising tao. Siya ay naghihintay at siya ay palaging nakamasid kung paano niyang
papasukin ng tao nang sa gayon na ito ay magkakasala, na ito ay susuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, at higit sa lahat, ito ay magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ikasampung henerasyon pagkatapos ni Adan alayhis salam, sila ang mga tao na sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsamba nila sa mga rebulto na siyang isa sa mga kauna-unahang pagpapakita o paglitaw ng shirk o pagtatambal dito sa ibabaw ng lupa. Na nagsimula ito nang si Satanas ay lumapit sa mga tao na nagmamagandang loob o nagpapakita ng pagmamagandang loob na sinabi niya sa mga tao, o mga tao, gusto ba ninyo na gawan ko kayo ng rebulto na sa pamagitan ng mga ito ay maaalala ninyo ang mga naunang tao na mabubuti na namatay na, nang sa gayon ay gagayahin ninyo sila? Sumagot ang mga tao na oo, dahil nakikita nila ang kabutihan dito. Kaya si Satanas, siya ay gumawa ng mga rebulto sa gitna ng kanilang mga bayan upang maalala ng mga tao ang kabutihan ng mga santo na ito. At pagkalipas ng panahon, dumating na naman si Satanas at nag-offer sa mga tao, kung gusto ninyo, gagawan ko kayo ng mga rebulto doon mismo malapit sa inyong mga bahay, nang sa gayon ay mas maaalala ninyo ang mabubuting mga tao na ito na namatay na. At pumayag muli ang mga tao hanggang sa bumalik na naman si Satanas at nag-offer na gagawa na siya ng mga rebulto sa mismong kanilang mga bahay upang maaalala nila oras-oras ang mabubuting tao na mga ito, upang maging mga huwaran nila sa kabutihan. At lumipas na naman ang panahon hanggang sa nakikilimutan na ng mga tao kung ano ang saysay ng mga rebulto na ito na nagkalat sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga kalsada at sa kanilang mga tahanan. At si Satanas ay lumitaw muli sa kanila at nagsabing, ang mga yan, ang mga Diyos na sinasamba ng inyong mga ninuno. At ito na ang henerasyon ni Noah alayhis salam, ni Nuh alayhis salam, na siya ay nagdaawa sa kanila ng mahabang panahon, ng halos 1,000 taon, upang ibalik sila tungo sa tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, naging malalim na ang ugat ng shirk o ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na nasa puso ng mga tao, katulad ng kung paano nagiging malalim na ang ugat ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nasa panahon na ito. Kaya marapat para sa mga Muslim ang ipagpatuloy natin ang pagsisigasig sa pagpapahayag ng relihiyon na ito, na kung gaano man kasigasig ang mga hindi Muslim sa pagpapakalat ng kanilang maling katuruan, ay mas dapat natin itong tapatan ng higit na pagiging masigasig dahil tayo ang nasa katotohanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakikita natin araw-araw sa mga balita ang tungkol sa iba't ibang mga kaganapan na kung saan ang mga tao, lalo-lalo na ang mga hindi mananampalataya, ay nagdadakila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Na hindi nila inaamin ng kanilang mga santo, ang mga rebulto na nasa loob ng kanilang mga tahanan at mga simbahan ay mga Diyos din, subalit sa katotohanan, ang mga ito ay Diyos din na may tuturing kahit itanggi pa nila ang mga ito. So, paano bang nakikilala ng tao kung ang isang bagay o kapwa natin tao ay nagiging Diyos? Ang isang Diyos, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ay nagiging Diyos kapag siya ay pinag-ukulan natin ng pagsamba. At ang pagsamba o ibada, ito ay ang mga gawain na sa pamagitan ng pagsasagawa nito ay hinahangad natin na tayo ay matutulungan, tayo ay maililigtas, o makapagdudulot sa atin ng kabutihan ang tao na ating dinasalan. Tao o bagay na ating dinasalan. Yun ay pagsamba. Kaya makikita natin na ang mga tao na ito sa kabila ng
malinaw na katotohanan na sila ay nagiging mga musyrikin o mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pilit nilang itinatanggi na sila ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At katulad nga ng binanggit ko kanina na aya, ikinakatwiran nila, ma na'buduhum illa ay yuqarribuna ilallahi zulfa. Na hindi raw nila sinasamba ang mga ito, liban na lamang na ilapit sila kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ribulto o Diyos-Diyosan na ito ng mas malapit na pagpapalapit. Na tinukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng mubalaga o pagmamalabis o hyperbole, na ang mga tao ay nangangatwiran o handa silang mga twiran sa pamagitan ng mga baluktot na katwiran upang gawing tama ang mali sa pamagitan ng isa pang pagkakamali. Kaya bilang mga Muslim, kung tayo ay mangungusap sa mga hindi mananampalataya, pagdating sa mga usapin na ito, dapat tayo mangusap sa kanila ng may ibayong talino at husay ng pangangaral, nang sa gayon tayo ay magkakaroon ng kakayanan na makapangaral sa kanila katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Na mangaral kayo sa mga tao, maganyaya kayo sa mga tao tungo sa inyong Panginoon nang mayroong hikmah, nang mayroong karunungan, at mangaral kayo sa kanila sa pamagitan ng mabuting pangangaral at makipagtalo kayo sa kanila ng mahusay na pakikipagtalo. Ito ang tatlong saligan ng da'wa o pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa pamagitan nito, maaring tayo ay gagamitin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magabayan ang mga hindi Muslim patungo sa relihiyon na ito. Isang gawain na maaring merong mga paghihirap, panganib o mga pinsala na idudulot sa tao, subalit isang gawain na magiging napakalaki ang gantimpala nito dahil ito ay gawain ng mga propeta. Hindi kailangan ng tao na nagtatrabaho siya sa Islamic Center o kailangan niya ng mataas na pinag-aralan para mag-anyaya sa mga tao patungo sa Islam. Ang kailangan niya ay ang maging dalisay ang kanyang layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang mag-anyaya sa mga tao ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa panahon natin ngayon, katulad ng bago lamang na naitalaga na banal na tao, na kalaunan ay maaari ng maging santo, na kabilang na sa mga Diyos na itinatambal ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa kanila ang naniniwala, marami sa mga tao ang naniniwala sa ganitong walang mga katotohanang bagay na dapat na kung nakikita natin bilang mga Muslim ay kinamumuhian natin katulad ng kung paano natin kinamumuhian na tayo ay malalapastangan. Dahil ang shirk, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay paglapastangan sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagagalit tayo na tayo ay nalalapastangan, ang ating karangalan ay nalalapastangan, kung nagalit tayo na tayo ay nalilibak o sinisiraan, mas dapat tayo magalit na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinisiraan. Kaya nga bilang mga Muslim, tayo ay pinag-iingat sa ating mga pakikitungo sa mga hindi Muslim na ito ay higit na magkaroon ng hangganan dahil ang pakikitungo ng Muslim sa mga hindi Muslim ay dapat alang-alang lamang din kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa kung ano pa mang kadahilanan. Kaya nga ang Muslim, pinagbawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makikipagsabuatan sa mga hindi Muslim laban sa kanilang kapwa Muslim. At hindi maaari na ang isang Muslim ay kukuha ng kakampi o katulong na hindi Muslim kung meron naman siyang makukuha na kakampi o katulong na Muslim. Ito ang katotohanan sa mga kaganapan nito sa mga nakalipas na mga araw na ang shirk ay patuloy na lumalaganap sa iba't ibang mga bahagi ng mundo at maaring ang shirk na ito kapag hindi natin sinawata o hindi tayo nagkaroon ng iba yung pagsisikap
upang ating malabanan ay maaring papasok na rin sa ating mga tahanan o sa henerasyon ng ating mga anak at mga apo. Waliyadu billah.